Naku po mga kababayan, nanganganib po si VP Sara Duterte at balak ipatumba ng mga makakaliwang grupo yung galit na ma-impeach si VP Sara Duterte ngayong taong 2026 nila gagawin. Naku po mga kababayan. Mukhang delikado po yung ating Vice President Sara Duterte, soon to be President of the Philippines in the year of 2028. Dahil walang tigil itong mga paninira nila mga kababayan. Isang magandang araw sa ating mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Co-op Channel po. No? Maraming salamat nga po pala sa mga patuloy na sumusuporta po sa ating munting channel. No? Maraming salamat sa ating mga kababayang Luzon, Visayas at Mindanao at pati na rin yung mga OFWs natin no na patuloy na nakikipaglaban no na protektahan itong pamilyang Duterte, lalong-lalo na kay Tatay Digong, na patuloy pa rin yung pagdadasal natin na sana'y makabalik pa po si Tatay Digong ng malusog at maayos yung pangangatawan at dalangin natin na sana ma-grant na yan yung kanyang interim release or makalaya man siya this year, 2026. No? Pero ako po'y naniniwala talaga mga kabayan, no? Dito, no, sa sinasabi ng isang kasamahan nating DDS, no, na political vlogger, na ayon sa kanya di umano mga kababayan, na talagang ipapatumba nila si VP Sara Duterte sa taong 2026. This year, wala na silang ibang gagawin kung hindi talaga diinan si VP Sara Duterte diyan sa complaint nila, diyan sa impeachment mga kabayan, na gusto nilang i-trial na at gusto talaga nila na itumba, no? Yung bang hindi na makapagtakbo kailanman, no? Dito sa ating bansang Pilipinas dahil sakim sila eh. Alam na natin kung sino yung mga mastermind, no? Hindi man tinutumbok nila, pero tayo, dama-dama natin. Damang-dama natin yung kawalang hiyaan, yung ginagawa nila ngayong pambababoy sa bansang Pilipinas. Yung anomalyang nangyayari, kaliwat ka ng nakawan ng mga politikong mga gahaman at ginagawang gatasan lamang ang kaban ng bayan. O eto po mga babayan, panoorin natin. At ako'y agree dito agree na agree ako for the first time dito sa ating kasamahang DDS vlogger na talagang tutuluyan nila si VP Sara na ito'y ma-impeach na at dahil pag hindi nila ito napatumba or na-impeach ngayon, sigurado na meron tayong Pangulo sa taong 2028. Kasi kung aabot pa tayo ng 2027, wala na yan eh. Kung baga sa tournament yan, no, sa liga, wala na, non-bearing na, no. Baga huli na ang lahat, 2027 na eh. Kahit Pangulo nga yung mga taon na yan, yung Pangulo ng Pilipinas, wala na. No, wala nang ibang ginagawa kundi ano na lang. Lalong-lalo na presidente natin bangag, no. Nagre-relax nga eh. 1 year, 2 years, 3 4 na taon na siya Relax na relax pa din. Nandito pa rin tayo sa usapin ng mga pagnanakaw. Pero yung talagang totoong kailangan ng mamamayang Pilipino kung paano palaguin ang bansang Pilipinas, paano magkaroon tayo ng proyekto, hindi yung proyektong ghost project yung proyekto talaga na nakikita actual, hindi yung sasabihin na completed projects, pero yung completed lang pala yung bayad. Bayad lang pala yung kumpleto, pero yung talagang proyekto, abay kahit ng isang materyales, walang napatayo. Mabuti pa si Junjun, tumatayo. Pero itong proyekto talaga, wala no? Talagang niluloko lang yung sambayan ng Pilipino. So, ito po mga bayan, panoorin po natin, ang talagang banat ba tawag dito o kanyang prediction or kanyang paniniwala or ano bang pwedeng tawagin natin dito or kanyang opinion. Kasi makikita din naman talaga natin na mga kaliwang grupo, mga dilawan, pinklawan, nagsanib puwersa sila Kita mo si Rizal Tabayros, at saka itong si Leni Robredo. Balita ko, tatakbo daw no? Magtatandem daw yung dalawa.
Ngayon, ang sagot ko sa kanila dyan, kahit magtandem pa kayo, magsama-sama kayo mga pulangaw, dilawa, mga tae, hindi ka talaga kayo uubra kay Vice President Sara Duterte. Ha? Kita nyo yan, ha? Tinatapesan yung kanyang pondo. Ha? Simpleng pamamaraan ng kanyang pagsiservisyo, talagang kinikilala ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo yung ngayon, survey ngayon. Ha? Kahit sabihin natin hindi yan accurate. Kahit sabihin natin na hindi pinapaniwalaan ng mga bangag yan, pero still, ang mamamayang Pilipino, ang mga Pinoy, mga tao sa Pilipinas, kahit OFW, alam na alam kung paano magtrabaho ang mga Duterte. Hindi gaya ng Marcos administration. Ilang taon nang nakaupo? 4 na taon na. Itong si Auntie Claire, todo depensa pa din, sinasabi na magaling daw yung kanyang amo. Ginagawa daw lahat para mapabuti ang Pilipinas at nananawagan pa sila na magkaisa daw yung unit team. Umaasa pa kayo. Anong unit team? Hanggang ngayon, unit team pa rin kayo. Pastilan. O, ito po yung video. Panoorin po natin. Yung opinion ng ating kasamahan na DDS vlogger. O, ito po. Kapag hindi nila napatumba si Inday ng 2026, we already have a president in 2028. I take the 2026 as the battle year. Kaya nga magulo ang 2026 kasi gagawin nila ang lahat para itumba si Inday Sara sa 2026. May impeach ba nila si Inday? Sabihin natin na hindi ma-impeach si Inday, but they're going to double down on Inday on issues, gagawa nila ng kontrobersya, bababuhin nila yung 125 million na confidential funds nila, they're going to find something else. Kung relentless sila kay Inday the first 3 years, let us expect that they're going to multiply it by 5. Sabihin na natin na hindi magtagumpay yung impeachment. Hindi lang naman yun yung way para itumba si Inday Bababuyin nila si Inday whether there is an impeachment process or wala. Correct. Diba? That's where we weigh in tayo ng mga supporters talaga. Kaya dapat tayo talaga, pushback tayo malala. Correct. Actually, for me, lahat ng mga Duterte supporters, you need to be felt in 2026 because this is the year of reckoning. So, 2026 mangyayari ang tunay na eleksyon. Diyan mangyayari ang tunay na eleksyon kasi mahirapan silang i-impeach si Inday because of a lot of consideration. Kumbaga, hindi na ganun kadali ang pera ngayon, katulad nung dati na si Martin ang House Speaker, hindi na ganun kadali ang budget, hindi na rin ganun kadali ang mag-railroad ng process, kasi meron kang Supreme Court decision, but it doesn't mean they can't. Budget nga, national budget nga, na-railroad nila Nakafocus ako sa ano bang pwedeng atake nila kay VP because I think that's where we weigh in talaga to push back yung mga the amount of propaganda that will be hurled against all the Dutertes in that matter. Lahat ng mga sumusuporta kay VP Inday or sa mga Dutertes in that matter, they will all experience the baptism of fire this year, 2026 talaga yan. O, di ba? Ako'y naniniwala dyan, sa kanyang opinion na malamang sa alamang talaga, sisigurahin nilang mapatumba si VP Sara Duterte para hindi na talaga makapagtakbo. Kasi alam mo yung mga kalaban, natatarantan na yan Lalong-lalo na yung mga masyadong mataas yung pangarap, yung mga ambisyoso ba? Na kahit kailan, hindi talaga sila manalo pag yung katunggali nila ay si Vice President Sara Duterte. Kasi hindi naman talaga yung, alam nyo naman, numero po ang pinaglalabanan dito. Boto ng mamayang Pilipino, Pilipinas at saka abroad. Oo. Paano kayo mananalo? Yung ginagawa ninyo, puro lang paninira at talagang, kumbaga, buhat bangko ba? No? Wala na nga kayong magandang nagawang tama, ang dami pang pagnanako, may mga budget insertions, proyektong samot-sari, mga ghost projects, sino bibilib sa inyo? Sino boboto sa inyo? Kaya ang isa ninyong gawin, mawala sa landas itong si Vice President Sara Duterte para kayo-kayo na lang ang maglaban sa taong 2028. Pero hindi kayo magtatagumpay. Alam niyo bayan bakit sila masyadong galit?
kay BP Sara? Bakit gusto nilang ipatumba na hindi na makapagtakbo? Dahil sa sobrang talino ni Vice President Sara Duterte. Hindi lang talino, napakamalapit sa mamamayang Pilipino. Kita nyo, kahit wala na siyang pondo, no? Kahit wala na siyang maibigay, pero still, patuloy ang serbisyo. Pero yung mga tangang loyalista, hindi naniniwala kasi daw, travel lang doon ng travel si VP Sara Duterte. Hindi nyo ba alam na every time lumalapit siya o umiikot sa bansang Pilipinas, mahal na mahal siya ng taong bayan. Kasi dama ng Pilipino, yung sakit na nanaramdaman ni Ma'am VP Sara Duterte, yung patuloy na nagtatrabaho, pakikipaglaban, despite na kinidnap ang kanyang ama, the same time, naging vice president siya, pero para hindi niya feel. Ang ginawa na lang ni VP Sara Duterte, mag-ikot, mamigay ng tulong sa kanyang maliit na pamamaraan kasi walang budget Kita mo sa lahat-lahat ng politiko, si Vice President Sara Duterte lamang ang walang insertions. Bakit? Kasi pag sinabi pa nilang may budget insertion si VP Sara Duterte, ano ang akala mo sa Pilipino? Mga bobo at tanga na talaga? Kaya hindi nyo na yan mapapasukan ng mga issue-issue. Kaya ang gagawin nila talaga, tutuluyan nila. At isa pa, bakit nila gustong ma-impeach si VP Sara Duterte? Dahil si VP Sara Duterte lamang ang nagsiwalat ng lahat na maibulgar itong mga anomalyang ito. Mga ghost projects, budget insertions, nakawa ng pera, DepEd pa siya, nakita yun Vice President Sara Duterte. Kaya ang lahat-lahat ng to, walang ibang nagsiwalat sa mga anomalya ng Administrasyong Bongbong Marcos kundi si Vice President Sara Duterte. Ang mga ghost projects, nang dahil yan kay Vice President Sara Duterte. Hindi yan mautingkay, hindi yan masisilip kung hindi dahil kay Vice President Sara Duterte. Tapos anong sasabihin ng mga tangang loyalista? Yung mga vlogger ng mga ensemada, yung mga bayaran, sabi nila, si Bongbong Marcos daw ang nagsiwalat sa lahat ng anomalya. Diyos ko Lord. Si Vice President Sara lamang po, Duterte, ang nag-ingay at matapang na nakikipaglaban para mabuking yang si Martin Romualdez, si Zaldico, diyan sa House of Representatives. At paano hindi madadawit ang Pangulo ninyo? Siya lang naman ang pumirma ng lahat ng mga budget diyan sa GAB, sa BICAM, bago naging GAA. O di ho ba? Sapat na yun para ikaw ay involved diyan sa nakawa sa pera, sa mga budget insertions, dahil pumirma ka. Kung matino kang Pangulo at talagang nakikita mo na may mali sa batas diyan sa GAB, sa GAA, para maging batas, o bakit mo pinirmahan kung gayong may mali pala? So, ibig sabihin, kasabwat ka, Bongbong Marcos. O eto po yung video, panoorin natin. Kung bakit galit na galit sila at gusto nilang ma-impeach. Pero nakakabilib yan sa ating mamamayang Pilipino bilang Duterte supporters, bilang mga DDS. Alam na alam natin kung numero ang pag-uusapan, mas marami tayo, kukunti lang yan sila. Mas marami tayong naniniwala na nasa tamang daan tayo, nasa tamang politiko tayo. Hindi pa ba natin nakikita kung ano nangyayari ngayon? DPWH, namatay pero wala man lang napakitang katawan, pagmumukha. Anong balita? Nailibing na ba? Ganun lang kaisi. Di ba? Ang daming gumugulo sa ating isipan. Palaisipan, malaking katanungan, ano nga ba ang katotohanan? Di ba? Eto po yung video. Panoorin po natin yung interview kay Vice President Sara Duterte. So, ang binanggit ko noon, si Martin Romualdez at si Zaldico, dahil alam ko, based on my personal knowledge, na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House of Representatives. So, yun yung part nilang dalawa, di ba? Yun lahat nung pagtago ng mga
insertion man tawag nila, no? Pag-insert ng mga lahat ng pera para kukunin nila. At yun, nagagawa nila yon kung hindi man sa GAB, doon sa BICAM. Kasi dadaan pa niyan ng Senado may negosasyon pa doon sa Senado. So ang final document niyan ay nandoon sa GAB. Tapos hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi. Ako yan. Hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng President dyan. Dahil siya yung nag-submit ng NEP. Nakita niya kung anong ginawa ng Congress doon sa NEP. Sa budget niya yun budget yun ng administration kasi siya yung nag-submit noon. Nakita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. So, yeah, his signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Allowing the ICC to enter the Republic of the Philippines is culpable violation of the Constitution. That is against our national sovereignty. Ang dami ng impeachable offenses ni Ferdinand Marcos Jr. Of course not. Why will we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives? Diba? Pero may mga grupong kumakausap sa iyo na sila yung mag-lead sa House file ng impeachment. Walang kumakausap sa akin na gusto nila na mag-file ng impeachment or naghihingi sila ng tulong ko para mag-file ng impeachment. Walang ganun. Pero ang sinasabi ko lang, ang dami ng impeachable offenses ni President Marcos. Kita nyo na kung gaano talino itong si Vice President Sara Duterte. Simple lang yung kanyang explanation. Kung baga, what you see is what you get. Kung ano ginagawa ngayon ng administrasyong Bongbong Marcos, yun na yun. Di ho ba? Kaya lagi natin ipagdasal at protektahan ang mga Duterte, lalong-lalo na si Vice President Sara Duterte. At ipanawagan natin, mga kababayan, dahil nalalapit na lang po, ilang taon na lang po yan, mag-2028 na. No? Na sana, bago dumating yung araw na yan, mapatasik yung Comelec chairman yang si Garcia. Di ho ba? Agree po ba dyan kayo mga kababayan? Patasikin yung mama na yan kasi yan ang malaking sagabal. No? Kasi nandyan yung dayaan. Hanggang dito na lamang mga kababayan Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-like and share naman and huwag kalimutan pong mag-subscribe. Wala pong bayad yan. Okay? Hanggang dito na lamang. Bye and God bless.